May mga gabi rin na umiiyak ako sa pagod. Natanong ko sa sarili ko, worth it pa ba to? Para kanino ba talaga to? Magandang araw po Professor, at isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Ako po si Alex, isa sa mga dating estudyante ninyo noong kayo ay nagtuturo pa sa Baguio. Isang malaking karangalan po para sa akin na muling maging bahagi ng inyong kwento, ng inyong patuloy na inspirasyon sa maraming kabataan. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay pansin at pagtampok sa aking simpleng kwento. Sa kabila ng aking mga pinagdaanan, patuloy po akong nagsikap at nangarap, at sa gabay ng mga katulad ninyong tagapagturo, unti-unti kong nararating ang mga pangarap na minsan ay tila mailap. Naway magsilbi po itong kwento ko bilang munting ilaw sa landas ng mga kabataang kagaya ko noon, mga nagsusumikap, nangangarap, at patuloy na lumalaban para sa magandang kinabukasan. Ako po isang simpleng estudyante na may simpleng pangarap, makapagtapos at makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya ko. Pero sa totoo lang po, hindi naging madali ang lahat. Kaya gusto ko pong ikwento ang naging paglalakbay ko bilang isang estudyante na minsan ang muntik sumuko, pero piniling lumaban. Nagsimula ang lahat nung unang taon ko sa kolehiyo. Buong akala ko, magiging madali lang, aral, pasok, exam. Pero hindi ko inasahan ang bigat ng mga responsibilidad. Sa dami ng readings, projects, at sunod-sunod na exams, halos hindi na ako makatulog. Minsan, 3 oras lang ang tulog ko. Minsan pa nga, wala. Sa klase, nagkukunwaring gising kahit ang totoo, pagod na. Bukod sa pag-aaral, kailangan ko ring magtrabaho part-time para matustusan ang baon, pamasahe, at minsan, pang-tuition. Habang ang iba kong kaklase ay nakakapagpahinga o lumalabas, ako, kumakayod. Naranasan ko yung kumain ng instant noodles 3 araw sunod-sunod. Hindi dahil sa diet, kundi dahil wala na talagang budget. May mga gabi rin na umiiyak ako sa pagod. Natanong ko sa sarili ko, worth it pa ba to? Para kanino ba talaga to? Pero tuwing naiisip ko ang pamilya ko, ang nanay kong nagtitinda sa palengke, at ang tatay kong construction worker, naaalala ko kung bakit ako nagsimula. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Para sa pangarap naming lahat. Kaya kahit mahirap, tuloy lang. Kahit bagsak sa quiz, bangon ulit. Kahit hindi maintindihan ang lesson, review ulit. Kahit minsang tinatamad na, alalahanin ang dahilan kung bakit ako nandito. At ngayon, ilang taon na ang lumipas. Patapos na ako. At sa bawat pagod, sa bawat luha, sa bawat sakripisyo, ngayon ko mas naintindihan, hindi pala ako talo. Ako pala ay isang survivor. Isa akong mandirigmang estudyante na hindi sumuko. Mga kapwa ko estudyante, alam kong marami sa atin ang may kanya-kanyang laban. Pero tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Normal ang mapagod, pero huwag susuko. Kapag napagod, magpahinga. Pero bumangon ka ulit. Lahat ng paghihirap natin ngayon, may kapalit. Hindi man agad-agad, pero darating ang tamang panahon. Manalig ka lang, maniwala sa sarili mo, at higit sa lahat, ipaglaban mo ang pangarap mo. Kaya sa huli, masasabi ko, kahit ilang beses akong muntik na sumuko, pinili ko pa ring lumaban. At ngayon, proud akong sabihin, kaya ko pala. Maraming salamat po.